Kamusta mga mambabasa? Ako nga pala si Ma'am Nena at ngayon ay sasamahan ko kayo upang kilalanin at alamin ang kwentong ating babasahin. Ikinagagalak ko na isa ito sa mga kwentong nais ninyong basahin dahil pagkatapos natin itong basahin, panigurado'y marami kayong matututunan. Nais kong ipaalala na ang ating babasahin na booklet ay nasa lingwaheng Ingles. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na't alamin ang kwento ng Farm Fuels. Ang pamagat ng ating babasahing booklet ay Farm Fuels na isinulat ng inyong tagagabay, Nena Pukid. Sa unang pahina ay makikita natin ang dedication o sa Tagalog, dedikasyon. Ang ibig sabihin nito kung kanino nga ba inihahandog ang kwento. Ayon sa booklet, this reading booklet is dedicated to my father, Marshall S. Pukid, who is a hardworking farmer and a loving father, and to all the farmers and our modern heroes who work tirelessly to provide for their family and serve and feed the country. Ibig sabihin ay para ito sa kanyang tatay at para sa mga magsasaka natin na walang tigil sa pagtatrabaho, pagkakayod, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi na rin para sa ating mga mamamayan. Ang pangalawang pahina naman ay naglalaman ng sulat mula sa manunulat. Sama-sama nating basahin. Mga minamahal kong mambabasa, kamusta ka? Bakit mo kaya naisipang basahin ang kwentong ito? Mahilig ka bang magbasa? Kung oo, ikinalulugod kong isa ito sa kwentong iyong nabigyang pansin. Ang kwentong ito ay malapit sa aking puso sapagkat isa akong anak ng masipag, matyaga at mapagmahal na magsasaka. Ang aking ama na si Marshall S. Pukid ay isang magsasaka simula pa noong ako'y bata pa. Ang aking ina na si Lenore R. Pukid naman ay malaki ang suporta at pagmamahal na binibigay sa hanap buhay ng aking ama. Sa kwentong ito, makikita mo ang masaya at masaganang pamilya ni Nathaniel kasama ang kanyang kaibigan na si Sally. Sila ay nabigyan ng pagkakataon upang mapakinggan ang bulong ng kalikasan at mahalin palalo ang kapaligiran at kabukiran. Sana ay maging daan ang kwentong ito upang mas lumalim ang inyong pagmamahal at respeto sa ating mga magsasakang walang sawang kumakayod, nagtatanim at nagbabanat ng buto, hindi lamang para sa kanilang mga pamilya, kundi upang tayong lahat ay may maihapag sa ating mga hapagkainan. Mabuhay ang mga magsasaka. Orihinal na manunulat, Nena Lawrence R. Pukid. Sana ay mas naengganyo kayong basahin ang ating booklet, kaya wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Sa ikatlo at ikaapat na pahina natin, malalaman at mababasa ang kwento. Sama-sama nating basahin. Nathaniel is the only child of Tatay Fred and Nanay Saling. Both of his parents are farmers. They live in a small village full of hard-working farmers. They call their village the Farmer's Village. Nathaniel is still in the elementary school and is always busy with his homework. Together with his friend Sally, they go and study in the Bahay Kubo next to the rice fields, but they have not yet tried to visit their fields and walk around the massive farmlands with their parents. One day, during the academic break, Tatay Fred and Nanay Saling decided to take both Nathaniel and Saling to the farmlands. They want the children to experience and appreciate the land and their family's livelihood. Nathaniel and Sally were so excited and started helping with the food and blankets they will bring for the picnic. When they got to the farmlands, they placed their baggage in the Bahay Kubo next to the rice fields. The Bahay Kubo is surrounded with beautiful and colorful flowers. There are also plants such as eggplant, tomatoes, and lime. There is a tree full of green mangoes which made Nathaniel and Sally excited. Aside from all the greens, there are also ducks with their ducklings walking around the grassy fields of the Bahay Kubo. Tatay Fred, I'm so happy you took us to our farm, said Nathaniel. Tatay Fred smiled and said,
I have always wanted to take you here, Nathaniel, but since you have been busy with school, we want you to focus on your studies. Now that you two have Tatay Fred said and smiled. I have always wanted to take you here, Nathaniel, but since you have been busy with school, we want you to focus on your studies. Now that you do finally have a break, it's only time for you to explore our farmlands. Right, Saling? That's right! We're so glad to have this time with you. You see, our farm is the source of our life, Nathaniel and Sally. Nature truly gives us everything we need, as long as we nurture it as it fuels us, said Nanay Saling while combing Sally's hair. They continue their day by setting up everything that they have prepared for their picnic. Nathaniel and Sally were most excited about the mangoes, so they used a net with a long stick to harvest some. After some time, Tatay Fred toured them to the rice fields with boots on. While walking, they spot some coconut trees. Tatay Fred told them that it is still part of their farm, and so he climbed the coconut tree. They nourished their body with the wonders of the farm. When the sun was about to set, they decided to go home. Nathaniel and Sally went home with a smile on their faces. Their family time doesn't only make their bond stronger, but it also makes Nathaniel and Sally appreciative of nature, their farm, and the beauty in being one with nature. Nathaniel and Sally thank Tatay Fred and Nanay Saling for the experience and for taking them to the one thing that fuels not only their body and living, but their education as well. They were so happy and grateful. From then on, they started studying in the Bahay Kubo and the farm instead of one they used to study at because it was more relaxing and reminded them of the memories they shared. The end. Sana ay naintindihan ninyo ang kwento. Isa lamang itong maikling kwento na naglalaman ng kwento ni Nathaniel at ng kanyang pamilya kasama ang kanyang kaibigan na si Sally. Nagkaroon sila ng oportunidad upang bisitahin ang kanilang bukirin at napamahal sila rito dahil nalaman nila na sobrang halaga ang ating kalikasan at kung paano tayo minamahal nito. Basta lamang ay mahalin din natin ang kalikasan. Matapos ang ating kwento, syempre meron tayong sasagutan. Kaya handa na ba kayo sa ating mga activity? Simulan natin sa ating sunod na pahina. Sa ikalimang pahina, meron tayong vocabulary at comprehension. Simulan natin sa vocabulary. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Meaning of the words may vary according to how they used in the sentence. Below are the words found in a story which have a particular meaning. Choose the letter that best defines the given word based on how it was used in the story. Refer to the paragraph number inside the parentheses. Ang ibig lamang sabihin nito ay meron tayong mga salita na iisa lamang ang spelling o iisa lamang ang baybay, ngunit iba ang kahulugan, depende kung saan natin ito ginamit. Dito ay nabigyan tayo ng mga salita na hahanapin natin ang ibig sabihin at kung paano nga ba siya nagamit sa kwento. Kung makikita ninyo, sa bawat talata o paragraph ay meron tayong mga numero. At sa mga bawat items na ating sasagutan, sa gilid nito ay may nakasulat na in paragraph 2. Kapag sinabi nating in paragraph 2 o sa Tagalog, sa talatang ikalwa, doon natin hahanapin ang ibig sabihin ng salitang iyon. Subukan nga natin. Para sa una at ikalawang item, hanapin daw natin ang salitang field sa paragraph o talata ikalawa. Ano nga bang ibig sabihin nito? A. Area. B. House. C. Tree. Ano kaya? Hahanapin natin siya sa ating talata ikalawa. Sabi dito, together with his family, Sally, they go and study in the Bahay Kubo next to the rice field, but they are not yet ready to visit the field and walk around the massive farmlands with their family. Ano nga pang ibig sabihin ng field? Area, house, or tree? Tama! Area! Panigurado sa mga susunod na items ay kayang-kaya nyo na itong sagutin.
Dumako naman tayo sa comprehension. Sa comprehension, tinitingnan dito kung gaano mo nga ba naintindihan ang iyong binasa. Sabi dito, read the questions carefully, then choose the letter of the best answer. Pipili ka lang ulit sa mga letra at tutukuyin mo kung ano nga ba ang best o pinaka tamang sagot. Sige nga, subukan natin. Who is the friend of Nathaniel? Kung talagang nakinig kayo at nabasa niyo ang kwento, sino kaya ang kaibigan ni Nathaniel? A. The friend of Nathaniel is Fred. B. The friend of Nathaniel is Saling. C. The friend of Nathaniel is Sally. Or D. All of the above. Ano nga ba? Para sa ating comprehension, meron tayong 20 items. So, bale, kahit sa susunod na pahina ay mahanap niyo pa rin ito. Sa ikapitong pahina naman, meron tayong wordplay at creative integration. Unahin na natin ang wordplay. Ano nga ba ang wordplay? Wordplay ay isa lamang simpleng puzzle game. Dito ay bibigyan lamang tayo ng mga clue upang matulungan tayo sa paghahanap ng salita na hinihingi ng ating wordplay. At hahanapin natin ito sa loob ng box. Subukan nga natin. Name of Nathaniel's father. Sino kaya? Tama, si Tatay Fred. Hanapin natin ang pangalang Fred. Matapos ang ating word puzzle, ngayon naman dumako tayo sa ating creative integration. Hands-on activity. Simple lamang ito. For this activity, you will need clay in any color and a 1/4 sheet of paper. Kailangan nyo lamang ng clay, kahit anong kulay, asul, pula o kung ano pa man yan, pwedeng-pwede yan sa ating activity. At 1/4 sheet of paper, papel. Sabi dito, you will choose one farm animal such as carabao, chicken, cow, or etc. And you will be sculpting them using your clay. Bale, pipili kayo ng paborito ninyong animal na makikita ninyo sa bukirin. Pwedeng manok, pwedeng baka, pwedeng karabaw, o kahit anong paman yan at susubukan ninyong gayahin o sculpt ito gamit ang inyong mga clay. Upon sculpting, you will write your chosen animal's biggest strength and state how they help the farms to be more productive on the 1/4 sheet of paper. Matapos ninyong maihulma ang mga paborito ninyong hayop na mahanap natin sa bukirin, ngayon naman ilalagay ninyo sa papel ang mga strengths o mga kakayahan ng mga napili ninyong hayop. Susulat din ninyo kung paano itong mga strengths na to, itong mga kakayahan at kagalingan nakakatulong sa ating mga farmers at mga farm. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na't maghulma! Kung nagtataka kayo kung saan nyo ba isusulat ang inyong mga sagot, huwag kayong mag-alala dahil sa ika-8 pahina, doon natin mahanap ang answer sheet o kung saan kayo magsusulat ng inyong mga sagot. Sa ating answer sheet, meron tayo dyan table or mga box. Doon ay ilalagay ninyo ang inyong pangalan, pangalan ng inyong paaralan, at iyong edad. Sunod naman natin na kailangan hanapin ay your answers in the vocabulary test. At sa baba, doon nyo ilalagay ang inyong mga sagot sa mga vocabulary questions natin. Sumunod naman ang your answers in the comprehension test. At syempre, ang ating sobrang sayang activity, your answer in the word play. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento at sana may aral kayong natutunan. Kung meron man akong aral na gusto nyong matutunan, ito ay ang pahalagahan ng ating kabukiran at respetuhin at bigyan ng pagmamahal ng ating mga magsasakang walang tigil sa pagkakayod, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para na din sa ating mga mamamayan. Sa huling pahina, nagsabi dito ang ating manunulat na this is a story about family,
love, friendship, and nature. This story will make you love and salute our dear farmers for the efforts they give to their crops and family and for being our modern heroes. Maraming salamat aking mga mambabasa. Sobrang saya ko na napili ninyo ang ating booklet upang basahin. Maraming salamat at ipagpatuloy ninyo ang inyong pagbabasa.